Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut. At syempre wag kakalimutan mag-like, mag-share and mag-subscribe. Maraming salamat po sa sandamakmak na mga komento tungkol po sa ating mga episodes. At ngayon po na naka-on cam na tayo, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may titulo na Kapusukan. Kwento ng ating sender for today na tatawagin po natin sa pangalang Lester. Ano nga ba ang nasa likod ng kanyang kapusukan? Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Mahirap iwasan ang tukso lalo na nga at may dala itong kakaibang sarap sa ating buhay. Pero kung iisipin natin ang damdamin ng ibang tao, maaari nating maiwasan ang mali at may tama ang bawat hakbang sa ating buhay. Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kagaya ko na avid listener ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lester. 27 years old at nakatira dito sa Mandaluyong. High school pa lamang ako ay aaminin ko na medyo pilyo at may kapusukan na ako pagdating sa relasyon. Siguro ay dahil na rin sa angkin kong kagwapuhan. Hindi naman sa pagyayabang pero marami ang nagsasabi na pwede akong maging artista sa matangkad na height ko. Makinis na kutis, morenong kulay ng balat, matangos na ilong at magandang pares ng mga mata. Ni minsan nga ay hindi ko pa naranasan ang mabasted noon sa nililigawan ko. Bukod kasi sa angkin kong kagwapuhan, malambing din akong magsalita at magaling mambola. Kaya maraming babae ang na-in-love sa akin. Basketball player din ako noon hanggang college kaya kaliwat kanan ang nagkakagusto sa akin. Wala po sa bokabularyo ko ang salitang stick to one, Papa Dudut. Kaliwat kanan din kasi ang nakakarelasyon ko. Gusto ko na palagi akong may extra. Never akong naging seryoso sa mga babae hanggang sa makatapos na ako ng college. In-enjoy ko lang ang sarap ng pagiging gwapo at don romantiko na appeal ko. Hanggang sa makilala ko si Isay. Kaibigan siya ng dati kong katrabaho na si Mario. Siya ang naging tulay para magkalapit kaming dalawa. At hindi si Isay ang babae na madaling makuha dahil may katagalan din bago ko siya napasagot. Doon pa mismo ako sa bahay nila dumadalaw at hinaharap ko ang istrikto niyang mga magulang. Dating sundalo pa naman ang daddy niya kaya palagi itong seryoso kapag nakikipag-usap sa akin. Akala ko nga si Isa yung kauna-unahang babae na babasted sa akin. Pero pagkalipas naman ng 5 buwan na panliligaw ko, sinagot niya na rin ako. Sobrang sulit ang paghihintay at effort na ginagawa ko noon, Papa Dudut. Kasi sobrang bait at sweet ng girlfriend ni Isay. Clingy siya pero hindi to the point na nakakasawa na. Nag-enjoy pa rin akong kasama siya sa araw-araw kahit na gabi-gabi na kaming magkausap. Nag-enjoy akong makinig sa bawat kwento na baon niya. Kaya naman nasabi ko noon sa sarili ko na natagpuan ko na ang babaeng handa kong pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Si Isay ang nagparamdam sa akin na pwede rin pala talaga akong ma-inlove. Pero hindi ibig sabihin na in love na ako sa kanya, hindi na ako muli pang mambababae.
Papadudot, akala ko rin talaga ay magtitino na ako ng maging girlfriend ko na si Isay. Sa lahat kasi ng babaeng naging karelasyon ko, sa kanya ko sobrang tinamaan. Pero pagkalipas lang ng 7 buwan, nagkaroon na naman ako ng side chick. Bea ang pangalan niya at nakilala ko siya ng dahil sa pinsan ko. Noong una ay nagkaka-chat lamang kami sa Facebook at akala ko kapag nalaman niya na may girlfriend na ako ay hindi na niya ako re-replyan. Pero mas naging agresibo pa siya. At sa unang beses nga na nagkita kami ay may nangyari na kaagad sa aming dalawa. Hindi lang isang beses kung hindi maraming beses na rin talaga. Okay lang sa kanya na may girlfriend ako basta binibigyan ko siya ng oras ko. Mahal ko naman talaga si Isay, Papadudot. Walang duda at sigurado ako sa sarili ko. Kaya lang kasi mahirap talagang layuan at iwasan ang tukso lalo na at may pagkukulang ang karelasyon mo. Saan nagkulang si Isay? Sa romansa po, Papadudot. Dahil galing nga siya sa isang konserbatibong pamilya. Ni isang beses ay wala pang nangyari sa aming dalawa. At lalaki ako na may pangangailangan sa aking katawan. Yon ang pagkukulang na naibibigay naman sa akin ng side chick ko na si Bea. Bonus pa na napakahusay niya pagdating sa kama. Wala akong masasabi dahil lahat ng gusto ko ay ginagawa niya. Hindi rin siya nagreklamo kahit pa kaunti lamang ang oras na naibibigay ko sa kanya. Kaya naman wala na akong ibang masasabi pa sa kanya. Pero isang pangyayari ang gumising sa akin noon sa katotohanan. Na maling ginagawa ko. Habang nasa biyahe ako papunta, kina Bea ay naaksidente ang minamaneho kong kotse. At nagising na lamang ako na nasa ospital. Habang walang tigil sa pag-iyak ang girlfriend kong si Isay. Salamat sa Diyos at buhay ka, Lester. Akala ko'y mawawala ka na sa akin. Pag-iyak noon ni Isay habang hawak ng mahigpit ang kamay ko. Masamang damo yata to, kaya hindi ako basta mamamatay. Pabirong sagot ko sa kabila ng kirot na nararamdaman ko sa tagiliran. Papadudot, hindi naging grabe ang natamo kong pinsala mula sa aksidente pero nang magising ako habang umiiyak si Isay sa tabi ko, parang nagising na rin ako sa mga kasalanan na ginagawa ko sa kanya. Mabuti na nga lang at nasira din ang cellphone ko noon kaya hindi niya nabuksan. Hindi niya nalaman ang tungkol sa amin ni Bea. Pero pagkatapos ng araw na yon ay nag-decide ako na tapusin na ang kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa. Ayoko, hindi ako papayag, Lester. Mahal kita at ayoko mawala ka sa akin. Pagsusumamo at pag-iyak ni Bea. Sorry Bea, pero kailangan na talaga nating tapusin to. Tugon ko naman. Ganon na lang ba yun? Basta mo na lang akong hihiwalayan. Pag-iyak pa niya. Hindi na kasi kaya talaga ng konsensya ko. Pasensya na talaga, sorry, hanggang dito na lang tayo. Tugon ko naman. Yon ang kahuli-hulihang pagkakataon na nakausap ko ng personal si Bea. Ilang beses ako nagsorry sa kanya pero alam kong galit at masama pa rin ang loob niya sa akin. Pero wala naman akong magagawa dahil kasalanan ko naman kasi talaga ang lahat. Papadudot, nag-focus na lamang ako sa relasyon namin ni Isay. At sa ika-second anniversary namin ay doon ko naramdaman kung gaano niya ako kamahal. Dahil yun din ang kauna-unahang beses na may nangyari sa aming dalawa. Nangako ako sa kanya at sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko siya sasaktan. Pero isang pagsubok na naman ang dumating para subukin ang aking kapusukan. Yon ay nang makilala ko si Gloria na pinakamaganda at sexy sa aming opisina. Nung una kahit attracted ako sa kanya ay hindi ko siya masyadong pinapansin lalo na nang malaman ko na may asawa at isang anak na pala siya. Kaya lang
para kaming pinaglapit ng tadhana. Dahil na stranded kami sa office dahil sa malakas na bagyo sa labas. Dalawa na lang kami noon sa opisina at doon kami nagkaaminan na may gusto kami sa isa't isa. At sa isang kwarto sa office kung saan alam namin na walang CCTV, unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Ang pangyayaring yon ay nasundan ng ilang beses pa kahit pareho kaming may karelasyon ni Gloria. Iba pala ang thrill at excitement ng ganon ang sitwasyon, Papa Dudut. Iba yung sarap lalo na sa pagkatago ng ginagawa namin. At kahit may asawa at anak na si Gloria, aaminin ko na siya ang pinakamagaling sa lahat ng mga babaeng na ikama ko. Alam na alam niya ang dapat gawin para mapasaya ko. Alam niya ang pwesto, tamang halik, hawak para mapaligaya ko. Mga bagay na hindi nagagawa sa akin ni Isay. Hindi ko alam kung sadyang mapusok lang ba ako o mahina lang talaga si Isay pagdating sa romansa. Pero isa lang ang sigurado ako. Si Isay pa rin ang mahal ko at wala nang iba pa. Kaya lang, Papa Dudut, walang lihim na hindi talaga pwedeng hindi mabunyag. Dahil nang bigla akong puntahan ni Gloria sa bahay para sabihin na pinagbubuntis niya ang magiging anak namin. Sakto rin na dumating si Isay at narinig niya ang sinabing yon ni Gloria. Iyak siya ng iyak habang paulit-ulit na tinatanong kung saan daw ba siya nagkulang. Binigay niya raw sa akin lahat pero bakit kailangan ko pa raw siyang lokohin? At pagkatapos niyang sabihin na nakikipaghiwalay na siya sa akin, pinaalam niya rin na 3 buwan na siyang buntis sa magiging anak namin. Papa Dudut, sabay na nawala sa akin sina Isay at Gloria. Si Gloria ay nag-resign sa aming opisina. Samantalang si Isay ayaw na akong kausapin pa. Pareho na silang nakapanganak at halos 2 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang paghaharap naming 3. Nangungulila ako sa 2 mga anak ko. Gusto ko silang makita at mayakap pero wala akong magawa. Ito na rin siguro ang kaparasahan ko sa pagiging mapasuko pagdating sa pakikipagrelasyon. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay makikilala ko rin ang mga anak ko. Lubos na gumagalang, Lester. Maraming salamat kay Lester sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Sadyang marami ka ngang pagsubok na pinagdaanan sa iyong buhay at halos lahat ng ito ay nalampasan mo. Ayun nga lang hindi ka nakaiwas sa tukso na dahilan para masira ang relasyon ninyo ng taong mahal mo. Subukan mong suyuin si Isay. Pero kung hindi na talaga maaayos ang inyong relasyon, ay huwag mo na sanang kakalimutan ang responsibilidad mo bilang isang ama sa 2 mga anak mo. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Comment down below ano ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe.